sama-sama tayong magiging saksi. Walang patid ang dating ng mga nagluluksa at nagbibigay pugay para kay Pope Francis na nakalagak ngayon ang labi sa St. Peter's Basilica sa Vatican. Mula sa iba't ibang bansa at estado sa buhay ang mga nagtipon doon, tinatsaga ang mahabang pila para makapagpaalam sa tinaguriang People's Pope. At kasama sa mga nakapag-alay ng kanilang dasal, ang ilang Pilipino. Mahigit 1,000 pamilya ang nawala ng tirahan sa dalawang malaking sunog na sumiklab sa Maynila. Ilan po sa mga nasunugan na nakawan pa. Saksi, si Oscar Oida. Mag-alas 2 na madaling araw kanina nang sumiklab ang apoy sa barangay 123 sa Tondo, Maynila. Sa drone video na ito, kita ang lawak ng sunog. Itinaas ang alarma sa Task Force Charlie. Di bababa sa 100 fire truck ang rumisponde. We need to race into Task Force Charlie to increase the number of responders coming from outside the city of Manila. Nagtulong-tulong ang mga residente sa pag-igib ng tubig at pag-ayos ng hose. Yung mga anak ko, kasama ko, wala na rin nasalba. Kapit na lang sa Panginoon, wala na mangyayari. Nandyan eh, biglaan lang eh. Si Yuki, sumabit ang kaliwang paa sa wire matapos siyang tumalon mula sa bintana ng nasusunog na bahay. Muntik na silang matrap ng kanyang 3 taong gulang na anak. Pagkabukas ko, nataranta na ako. Ang nakita ko na lang kulay pula, tapos puro usok na talaga. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko na yung anak ko. Tapos pagkatanaw ko sa bintana, may nakita ko isang lalaki doon na nakatayo, sinigawan ko. Sabi ko, kuya, isaluhin mo anak ko. Tapos pagkasalo niya, ako po, no choice na tumalon na rin po ako. 500 bahay ang natupok at mahigit 1,500 pamilya ang naapektuhan. Umabot sa 10 milyong piso ang inisyal na halaga ng pinsala. Yung binabanggit kasi kanina, may nagsasabi na kandila, yung mga iba naman may nagsasabing kuryente po yung cause ng sunog natin. So, pero iimbestigahan pa po natin yan. Nang maapula ang apoy, sinuyod ng mga nasunugan ang lugar para maghanap ng kahoy at yero. Ang malungkot, ang ilang naisalbang gamit, pinag-interesan pa. Nanakawan na nga po ako ng 2 helmet na bago eh. Oo, ngayon lang po. Ako lang po nag-iisa eh. Sa bangketa muna nanatili ang karamihan habang hinihintay ang masisilungang tent mula sa LGU. Sa port area, sumiklab din ang malaking sunog na umabot sa Task Force Alpha. Ayon sa ilang residente, kababalik lang ng kuryente nila noon nang magsimula ang sunog. Malaki, parang imperno. Aabot sa 200 bahay ang nasunog. 300 families po ang affected, more or less 1,000 individuals din po. Inaalam pa kung magkano ang halaga ng pinsala at kung ano ang sanhi ng sunog. Sa ngayon, hinahanapan na ng City Hall ng pansamantalang matitirhan ang mga biktima ng sunog sa parehong lugar. Naalam ko lang ngayon kung saan yung magiging specific na designated temporary shelter nila. Will provide their meals, breakfast, lunch, dinner, hanggat hindi sila pa nakakahanap ng kanilang temporary na malilipatan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Tadtad ng saksak at wala ng buhay ang isang doktor na matagpuan sa isang abandonadong SUV sa Quezon City. Arestadong suspect na natukoy sa tulong ng dashcam ng sasakyan. Saksi, si June Veneracion. Wala ng buhay ng abutan sa kanyang sasakyan ng isang lalaki sa barangay Pasong Putik, Quezon City. Ayon sa pulisya, isang gwardya ang nag-report sa kanila, kaugnay sa SUV, na inabandona sa Mindanao Avenue Extension. Nung pinuntahan na nga ito ng Pasong Putik Police Station, doon nakita tumambad na yung biktima na wala ng buhay, tadtad ng saksak. Hindi pa siya pinapangalanan ng Quezon City Police, pero tinukoy bilang 68 taong gulang na doktor. Base sa investigasyon, isang iris scissors ang ginamit sa pagpatay sa biktima bago pagnakawan. Lumalabas na pagnanakaw yung motibo nitong suspect dahil nawawala yung cellphone, wallet at saka yung cash ng biktima. Nang inspeksyonin ang sasakyan at reviewin ang kuha ng dashcam,
nakita ang pagdaan ng isang lalaki bago mag-alas 10 ng gabi ng Biyernes Santo. Hindi na nakunan ang mga sulod na tagpo, pero pumasok umano ang lalaki sa sasakyan. Sa follow-up operation ng mga pulis, nahuli ang umano'y suspect sa krimen. Nakuha sa kanya ang ATM card at nail cutter ng doktor. Pero itinanggi ng suspect na sangkot siya sa krimen. Giit niya, walang ATM card na nakuha sa kanya. At ang nail cutter, personal na gamit niya umano. Wala ka talagang kinalaman dito. Ba't ikaw ang nadampot? Namuha ko daw po kasi sa dashcam. Aniya, nasa bahay lang siya nung Biyernes Santo. Hindi makakapagsabi na nasa bahay ka nung mga oras na pinatay ang doktor. Asawa ko po sa mga kapitbahay namin. Na-inquest na po itong suspect. Siya po ay naharap dun sa reklamong robbery with homicide. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyo, saksi. Hanggang hating gabi, oras sa Vatican, o alas 6 ng umaga mamaya sa Pilipinas, tatagal ang unang araw ng public viewing sa labi ni Pope Francis sa St. Peter's Basilica sa Vatican. Patuloy po ang dating ng mga nag-aalay ng dasal at pasasalamat, kabilang na ang ilang Pilipino. Saksi, si Marie Zumali. Mula sa Casa Santa Marta, kung saan 12 taon siya nanirahan bago pumanaw sa edad na 88. Sabay-sabay inihatid ng mga kardinal, obispo at mga miyembro ng Swiss Guard ang labi ni Pope Francis patungo sa St. Peter's Basilica. 14 na pallbearer ang kumargas sa kanyang kahoy na kabaong. Pagdating ng labi ng Santo Papa sa St. Peter's Square, masigabong palakpakan ang sumalubong. Ang tuwa sa St. Peter's Square noong masilayan si Pope Francis nitong Easter Sunday, napalitan ng lungkot dahil sa kanyang pagpanaw nitong Lunes. I was lucky enough to have been for the first Mass of the Pope for the health workers. Nandito na ako noon. And then Palm Sunday, and then Easter Sunday, and then his last Mass na. And then now for this one, sadly. We were here before the Pope died, so it's sad na nandito kami na he passed away. But it wasn't the original plan. The original plan was to come here to visit and then maybe to see him still, but hindi na namin naabutan, unfortunately. Nang makapasok sa St. Peter's Basilica, inilagay ang labi ng Santo Papa sa harap ng Altar of Confession. Una cum omnibus sanctis. Pinangunahan ni Cardinal Kevin Farrell ang kamerlenggo ng Holy Roman Church, ang Liturgy of the Word, na nagtapos sa pag-awit ng Salve Regina o Hail Holy Queen. Sinundan niya ng pagpupugay ng iba pang kardinal, mga pari at iba pang tagasimbahan. Kasama riyan si Luis Antonio Cardinal Tagle, dating Manila Archbishop at ngayon Pro-Prefect of the Section for the First Evangelization and New Particular Churches ng Dicastery for Evangelization. Sinimulan ang public viewing alas 5 ng hapon, oras sa Pilipinas, at magtatagal hanggang Biyernes. Mahaba ang pila papasok sa Basilica, kasama sa mga nakapagbigay-pugay ng ilang Pilipino. Sad that he's gone, but really grateful for his life, and we want to be able to continue what he's really taught us, to be courageous and hopeful. I feel so sad. We're expecting to see him, have an audience before Easter Monday. Okay. So, prayers for him. Sa Sabado ang funeral mass para kay Pope Francis sa St. Peter's Basilica, nasusundan ng libing sa Basilica of St. Mary Major sa labas ng Vatican. Kanina, nag-alay na roon ang pagdarasal ng rosaryo na pinangunahan ni Vatican Secretary of State Cardinal Pietro Parolin. Kumpirmado ng dadalo sa funeral ni Pope Francis ang ilang world leader gaya ni US President Donald Trump, Ukrainian President Volodymyr Zelensky, French President Emmanuel Macron, at Prince William ng United Kingdom bilang kinatawan ng British royal family. Kumpirmado ring pupunta sa Vatican sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Sa Pilipinas, nagdeklara na ng period of national mourning effective immediately
hanggang sa araw ng libing ng Santo Papa. Kaya half-mast ang watawat ng Pilipinas sa lahat ng gusali ng gobyerno. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Patay isang truck driver matapos maipit sa tumagilid na truck sa Misamis Oriental. 5 naman ang sugatan na masalpok ng 10-wheeler ang pader na isang bahay sa Rizal. Saksi, si EJ Gomez. Malpo ko sa may bahay. Warak yung truck ko. Kawawan driver nito. Kaya pala. Nagpupupot na siya, yung pala wala na siyang preno mga idol. Doon lumusot yung truck doon sa may lobo. Nawasak ang pader ng bahay na ito matapos tumbukin ng 10-wheeler dump truck sa barangay San Gabriel, Teresa, Rizal kahapon ng madaling araw. Ang truck na may kargang buhangin galing daw sa Antipolo at magdi-deliver sana sa Morong ayon sa driver. Ang sabi ng driver, naramdaman niya na nawalan ng preno yung truck niya. So sa sobrang bigat ng truck, dahil puno ng buhangin, hindi niya na-control. Nawasak din ang unahang bahagi ng truck. Nadamay ang ilang metro ng water pipe sa lugar. Nagtamo ng mga sugat at pasa sa katawan ang 3 magkakaanak na nasa loob noon ng bahay. Kwento ng mga biktima, naging pahirapan ang kanilang paglabas sa bahay dahil sa mga gumuhong pader. Hindi sila nakadaan sa harapang gate dahil naharangan ito ng truck. Nirescue na lang sila mula sa bubong ng kanilang bahay. Bigla pong bumaksak na yung bahay, buhos na yung buhangin ba o alikabok. Ngayon, nagsisigaw na ako na tulong dahil wala na kaming makita. Ayon sa mga unang rumisponde, sinagip din ang sugatang pahinanti at ang naipit na truck driver. Inaresto pero pinalaya rin kalaunan ng pulisya ang truck driver matapos makipag-areglo sa mga biktima. Promise yung driver, pati yung may-ari ng truck, na babayaran nila ang damage. At yung bayarin sa ospital. Nasa pool naman sa CCTV ang pagsalpok ng isang pickup truck sa isang motorsiklo sa Dumaguete City, Negros Oriental. Nasa gitna na noon ng intersection ang motorsiklo nang masalpok ito ng patawid ding pickup. Tumilapon at humandusay sa kalsada ang rider na isang senior citizen. Dinala siya sa ospital pero nasawi kalaunan. Sumuko sa mga otoridad ang driver ng pickup. Ayon sa traffic investigator ng lungsod, nagkasundo na ang pickup driver at mga kaanak ng nasawing rider. Patay ang isang truck driver matapos maipit nang tumagilid ang minamaneho niyang truck sa Misamis Oriental kahapon. Sa kuha ng CCTV sa bayan ng Alubihid, kitang natumba ang truck at nalaglag ang karga nitong container. Pagdausdos ng container, inabot nito ang puting sasakyan sa unahan at may nadamay pang 5 sasakyan. Ayon sa pulisya, sumabog ang gulong ng truck kaya nawala ng kontrol ang driver. Kusog-kusog kay bahada magud siya niya, bugat pud yang karga. Tungod ang karga nga container van ay binigar. Tungod sa kabugaton o tungod sa panahon kay init pud. Dead on the spot ang truck driver. Habang nagtamo ng minor injuries ang driver ng nadamay na puting sasakyan. Hindi na raw magsasampa ng reklamo ang mga may-ari ng mga nadamay na sasakyan dahil sasagutin ng truck operator ang pagpapaayos sa mga napinsala. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.